Ibinasura ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber ang hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na makakuha ng kopya o malaman ang napag-usapan kaugnay sa desisyon sa kanyang kalusugan. Sa desisyon noong December 23, 2025, sinabi ng Chamber na ang defense ay nabigyan na ng access sa lahat ng impormasyon at wala itong nakikitang anumang justification para magbigay ng iba pang detalye. Kaugnay niyan, makausap natin live via Zoom si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Magandang gabi po, Attorney Conti. Welcome ulit sa Arkada Balita at Happy New Year po. Magandang gabi at Happy New Year. Yes, Attorney Conti, ano po yung implikasyon nga nitong pagbasura ng ICC pre-trial chamber doon sa hiling po ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? In the long run, palagay ko wala. Kasi ito ay patungkol lang doon sa request ng defense na silipin yung iba pang communications. Sa totoo may access siya sa communications doon sa mga expert. Kasi ang tinutukoy dito, ano ba yung instructions nyo sa experts para doon sa fitness to stand trial? Ano ba yung mga sinabi ng registrar's office, kumbaga? Kasi may unit na dinaanan yung court, yung prosecution, even yung defense sa pagkausap doon sa experts. Kung ganun lang, parang lumalabas, maliit na bagay ito dahil kumbaga parang naghahanap siguro yung defense ng baka may prejudice or bias dahil natalo sila essentially doon sa issue ng fitness to stand trial. Ang hirap din sabing natalo daw kasi wala pang pasya yung judges dyan. Ang nalaman pa lang natin, bago nga magpasko, ang sabi ng experts, hindi siya fit to stand trial. Ano po ba ang gustong malaman ng kampo ng mga Duterte at nire-request nila ito? I would say they're looking for prejudice or bias o indikasyon na may kakaibang sinabi yung registry. Pwedeng sinabi ba ng registry sa experts, tingnan nyo nga itong si Duterte pero alam nyo naman, okay naman ang pangangalaga ng ICC. So parang ganon. Kung leading ba yung question o yung parameters ng request ng ICC. Kasi sa totoo, hindi lang ito basta patungkol dun sa issue ni Duterte. Parang the ICC detention facility and its kung anong ipinoprovide niya were under question. And Attorney, ganito, since ito malinaw na maayos naman po yung kumbaga yung kalusugan ng dating Pangulo, may nakita po ba kayong balakid para hindi matuloy itong trial or finally makikita na ba natin na uusad na ito sa mga susunod na buwan? Ako, finally, kasi naibato niya na halos lahat. Sabi niya, walang jurisdiction yung ICC o hindi tayo dapat mag-usap tungkol sa kaso at all. Although that's on appeal, itong pre-trial chamber, ang natatanging tanong na lang ay ito, fit to stand trial ba? Ang judges ang magpapasya ng fitness, pero yung mga experts at mga doktor na pwede mong referan na ano bang tingin mo, mukhang unanimous na sinasabing okay naman siya at kaya niyang meaningfully mag-participate sa trial. Yung desisyon na lang ng judges ang inaantayan ngayong January. At sa tingin ko, gugulong yung kaso later in the year, 2026. Kaya maganda ang pasok ng taon. Okay, pero later in the year, kailan kaya? Ilang buwan pa? Late. Oo, wag naman, baka naman bare months na naman, ma'am. Medyo matagal po yan. Basta ang isipin po natin, maximum 10 years. Tumutuloy yung mga ICC cases. Pero yung pinakamatagal na nila yon. Yung pinakamabilis, 3. All right. Siguro so, naman, between 3 to 10 years. Oo. sana. Okay, sana. Ano po ba, ito naman maiba lang tayo, no? Yung update sa sinasabing arrest warrant ng ICC laban kay Senator Bato de la Rosa. Yung arrest warrant, hindi pa inaamin ng ICC. They're the only entity or the ICC and the Philippine government are the only entities that could somewhat disclose. Pero laging under wraps yan until ma-effect na yung arrest. Kaya mahirap magsalita kung ano't ano man, dapat magkaroon ng warrant of arrest si Bato de la Rosa at yung iba pa. Ang tanong na lang dyan,
kapag dinisclose ba, masasang-alang-alang ba yung mismong act of arrest? Kasi baka makatakas eh. Oo nga po. Kaya yun, I think, yung importanteng bahagi. Meron man o wala, ang importante, ma-deliver yan, ma-aresto yan at ma-deliver sa korte. Kasi natatagalan, hindi makapagtrabaho yung senador eh. Hindi siya lumulutang. Hindi pa rin siya sa lumalabas. Oo, hindi tuloy makapagtrabaho. Sa totoo ko ako sa kanya, magtatrabaho ako. Magpapakita ako. Opo. Kasi yung sinasabing takot niya, maaaring guni-guni lang ng mga ibang tao dyan. Kung sigurado ako at kampante ako na kung sigurado ko sa intel ko na walang warrant of arrest, magpapakita ako. At kailangan niyang gawin yan dahil niluklok siya para dyan at kumikita siya. Di ba yan ang kanyang, magkano ba yung kaninang sinasabi? Magkano ang naging Sahod. bonus ng mga congressman, senador nung Pasko? Magkano nga ba? Oo May nga ano bang balita? Sige, balikan natin. Research natin magkano. Dahil wala matatanggap pa rin niya kahit hindi siya nagpapakita. O, di ba? Sana Or all. nagtatrabaho. Ganun na pwede, no? Again, maraming So, salamat, work with Attorney pay. Con. Opo, Attorney Con, din ako. Maraming salamat po sa oras na binibigay nyo dito sa Arangkada Balita. Ma'am, magandang gabi po. Salamat, ingat.